Ngayon mga kapatid, kausapin lang po natin 'to. May mga galing po ng lalawigan kahapon na nag-camp out 'no, pumila sa Bangko Sentral ng Pilipinas head office. Dito po sa may bandang Pasay, Roxas Boulevard Sa area Mabini. 'yan. Oo, at may hinihingi silang pera. Yes. Opo, na nakatago daw sa Bangko Sentral para daw po sa mga Pilipino. Ang founder po ng grupong ito ay isang Gilbert Langres. Ang tawag sa kanilang grupo ay Democratic and Republican Guardians Philippines Incorporated. Kausapin nga po natin. Hello Sir Gilbert, magandang umaga po. Yes, Manong Ted, good morning. Mainam na buhay para sa lahat. Mabuhay. Taga saan po kayo Sir Gilbert? Dito sa Maria Aurora. Aurora Province? Yes, Aurora. Maria Aurora, Aurora Province. Opo. Sir Gilbert, ito pong inyong grupo na Democratic and Republican Guardians Philippines, sino po founder nito? Paano po ito tinayo? At ano po ang inyo pong grupo? How do you classify your group? Actually, ang aming samahan ng Democratic and Republican Guardians Philippines, ang tanging layunin ito, magmula no ito itinatag noong July 18, 2011, which is to fully support. Our main purpose is, which is to fully support the full implementation of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Kasi meron tayong saligang batas, no? Na dapat ito ay maipatupad, ngunit masakit man tanggapin, ito ay katotohanan na hindi pa ito napatibayan hanggang sa ating panahon ngayon. Ano po Maraming Opo. nakasaad sa ating probisyon Opo. na dapat nating tugunan at bigyan ng pansin. Katulad halimbawa, sa Article 2, Declarations of Principles and State Policies Section 9, na nakasaad doon na to free the people from poverty and to have standard of living and quality of life for all. So, meaning to say, nasasaad sa ating saligang batas na tayo pala ay dapat malaya o mapalaya sa kahirapan. Opo. Okay, sige po. So, Pause muna, Gilbert. ito yung Gilbert. aming main purpose. Gilbert, pause muna ha. Pause. Stop muna tayo ha kasi wala tayong masyadong mahabang oras, no? Gilbert, sige. So yan ang inyong pinagsasaligan ng inyong prinsipyo ng inyong samahan. Yung mga miyembro nyo, taga saan ito at paano nagiging miyembro sa inyo? Actually, ganito po yan. Hindi laman lahat ng pumaroon. Kung nakita ninyo kahapon na maraming taong pumaroon sa Bangko Sentral, no? Iba kasi ang ibang mga lingwaheng ginagamit nila sa ibang mga report na ito daw ay isang faking pangako, which is hindi ko na sasabihin kung anong istasyon, which is very unfair, no, para sa amin na nagsakripisyo. Pero kami pumaroon sa Bangko Sentral hindi para sa amin, no? Nire-represent namin ang sambayan ng Pilipino from Luzon, Visayas at Mindanao. At ang lahat na naroon kapon, hindi lahat yon membro ng Democratic and Republican Guardians Philippines. Ito ay mula sa iba't ibang sektor ng ating pamayanan, no? May mga mangingisda, mayroong mga farmers, so iba't ibang na nakikiisa upang maipahayag na narito pala, meron pala tayong dapat manahin na ito ay matagal nang nakatago sa Bangko Sentral ng Republika ng Pilipinas. Okay, At ito sige. ay Pause muna tayo. dokumentado. Pause. Gilbert, pause tayo ulit ha. Pause. Stop muna tayo. Okay. So sabi mo, hindi lahat na naandoon kahapon mga miyembro. So paano nakapag-ipon-ipon ang ganong karaming tao kahapon? At kung hindi sila mga miyembro, sino ang kumontak sa kanila para magpunta doon? Actually, itong aming mga kasama sa DRGPI, sila ang may mga kontak para sila ay bigyan ng pagtugon doon sa tinatawag na problema natin sa kasalukuyan dahil hirap na ang taong bayan. Tama po. Kasi ganito po yan. Gilbert, sagutin mo muna tanong ko ha. Paano sila nagpunta doon? Sino ang nag-coordinate? Saan sila sumakay? Sinong gumastos? Paano nangyaring ganon? Tsaka na yung mga prinsipyo ng Okay. Ang mga taong naroon, ang kumontak, makasama ko nga sa Democratic and Republican Guardians Philippines. Okay. At ito'y voluntaryo, no? Wala po ditong gumastos na kung sino o mayroong nag-sponsor, whatsoever, wala po yan, no? Ito ay inisyatibo
ng mga nilalang na pumaroon upang magbigay suporta sa aking panawagan. Ako mismo ang nanawagan. Aha, Dahil okay. ako ay naglayag na mula Luzon, Visayas at Mindanao upang ipaalam sa taong bayan na ang kayamanan na nakatago sa Bangko Sentral ay fully matured na. Okay, Na kailangan ng taong bayan ay ang pagkakaisa. Okay, pause. Dahil hindi Pause naman tayo. ito Pause. para sa Pause. amin lang. Andali, pause muna. Pause. Gilbert, pause tayo ulit ha. Pause muna. Okay, sige. So, ikaw na nawagan sa kanila na magtipon-tipon sa harapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Yes, Okay, yes. sige. Okay. At ang inyong purpose doon sa Bangko Sentral ay kunin kaninyo ang nakatagong pera doon na nag-mature na. Ano ang basihan mo para sabihin yun? Hindi yun para sabihin kunin, kundi i-claim, iparating sa kinaukulan na ang mga dokumentong ito na aming isunumiti na para mabigyan ito ng tugon. O pansin, hindi yung pumunta ron para magkuha agad. May proseso ang lahat ng bagay. Okay. No, hindi naman pumaroon ng tao para kunin agad ng kayamanan yan. Dahil may proseso yan. Dahil ang pamahalaan dapat ito ang siyang tutugon. Kaya nga, ipinaparating ko na rin sa ating mahal na Pangulong PBBM bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na bigyan niya ito ng pansin. Dahil Okay. ito, ang kayamanan ito, panahon pa ito ng kanyang ama na ating dating Pangulong Ferdinand Idrilin Marcos. Ang kayamanan ito ay nakalagak sa Bangko Sentral para sa kapakanan ng taong bayan. At ito ay nag-mature na since 2005 at nagkaroon ito ng 5 years na moratorium period. Noong 2010, fully matured na. Kaya pahirap na sa taong bayan. But ayaw pa ito pansinin. Okay, sige, okay. Pause tayo ulit. Pause. Alright. Ano ang iniwan mong dokumento doon kamo sa Bangko Sentral? Ano yung sinasabi mong dokumento na bahagi ng proseso? Okay. Ito yung tinatawag na noong 2005, nag-request po tayo ang samahan ng tinatawag nating certification mula sa Treasury Department. At ito is still pending negotiation up to this point, no? At ang aming inilagay pa doon na dokumento, ang Secret Book of Redemption. Secret Book of Redemption ng ang bagong lipunan na ininprinta ito noong panahon pa ng dating Pangulong Ferdinand Idrilin Marcos from 1973 to 1983, which is 10 years po ito, ininprinta, which is printed with the backup of gold for the benefit of the Filipino people and Okay, which is sige, already okay. matured. Sige, okay. Pause. Pause tayo ulit dyan. Hanggang dyan lang lang tayo. Okay, sige. So, Gilbert, ngayon ang lahat ng kasama mo kahapon na si uwian na. Yes, may Okay. ano na sila, nag-relax na sila. Okay, sige. Sa ngayon, nasa Aurora ka na. Yes, andito na. Okay. Nag-iwan kayo ng dokumento. Babalik ba kayo sa Bangko Sentral? Anong balak nyo? Actually, ang aming pagpunta roon, Manong Ted, simula pa lamang ito ng aming laban. Nagsimula pa lang tayo. Dahil hindi kami titigil. Ako mismo, personally, hindi ako titigil hanggat hindi mabuksan ang datos sa Bangko Sentral na para mapatibayan na ang mga nakatagong kayamanan ito is still intact. Sila kasi ang keeper nito para Okay. sa taong bayan. Okay, sige. Pause tayo dyan, ha? Alright. So, hanggang dyan muna tayo. Pause. Gilbert, ganito. Nung bang halalan, meron ba nangako din sa inyo na bibigyan kayo ng na meron kayo marirecover o makukuhang anumang ginto o perang nakalagak sa Bangko Sentral? Alam mo, Manong Ted, no? Hindi kami saklaw sa iba't ibang mga parte ng politika. Actually, ayoko na lang magsalita. Pagdating sa politika ng ating bansa, masyadong masalimuot yan, no? Kasi Okay. dito non-partisan ang aming samahan. Okay. Ang aming nire-representa ay ang sambayan ng Pilipino na maiahon na sa matinding kahirapan dahil kung hindi tayo magkakaisa, dahil ang involved dito kasi peoples of the Philippines. Oo. So kung kanya-kanya ang tao walang pagkakaisa, mahihirapan. Sige. Kaya nga aking panawagan na maipaalam ito sa publiko. Okay. Nang sa gayon, lahat tayo may pakialam. Sige. Atin yan eh. Okay, sige. Okay, pause tayo ulit, Gilbert. Ito lang, may Alright. huling tanong lang si Chacha kung mamarapatin mo, ha? Go ahead, Cha. Please, Okay. pakibilisan na lang. Sir Gilbert, ilan po yung total ng tao na nandun sa harap mismo ng Bangko Sentral kahapon? Nakasapi po dito sa inyong grupo?
Actually, more or less 5,000 lahat po yun. Yung iba na mga senior, iniwan na namin sa Lunita. Dahil doon po ang aming assembly area, no, bago kami nag-proceed sa BSP. Actually, nilakad lang namin yan. Opo, From opo. Lunita to BSP. Sige po. No, ganon katindi ang sakripisyo ng taong bayan na nag-represent sa Opo. bawat bayan Oo, na sige po. ulalawigan ng aming pinanggagalingan. Opo. Sir Para Gilbert. naman ito mabuksan ang tinatawag na datos Opo. na maipahayag ito sa publiko na mayroon pala tayong kamanahan na dapat natin Opo, manahin. sige po. Okay, Sir sige. Gilbert, last na lang po dun sa mga video clips ng ilang pong mga kasamahan nyo kahapon dun sa harap ng Bangko Sentral, may mga napanood po ako na ang dahilan daw kung bakit po sila lumuwas, they're expecting na may makukuha nga pong pera dahil yun daw po ang sinabi sa kanila. Sa hirap ng buhay, sumama daw po sila. Merong mga nag-arkila, sila mismo ang nagbayad ng sariling kotse, galing pa ng Tarlac, ng Nueva Ecija, meron pong galing ng Pangasinan. May ganun po ba kayong pangako na sinabi sa kanila na kahapon mismo makakakuha ng pera? Wala pong ganon na para pumaroon doon para mag-withdraw na sila ng pera na tinatawag. Wala tayong pangakong ganon. Actually, may mga pumaroon na nakayag lang ng iba't ibang mga grupo na sumabay at sumama. At in-expect nila na may withdraw doon. Wala naman kaming pangakong ganon. Dahil ito, presentation po ito para sa pagbubukas ng kaalaman ng taong bayan. Kasi noong 2016, para malaman ninyo, ako mismo ay pumaroon na din noon sa Bangko Sentral. At ang hinahanap sa akin noon, where is the people? At ang pagpunta ko kahapon doon, kasama ang taong bayan, yun ang kasagutan kung nasaan Sige. ang taong bayan na hinahanap nila noon. Okay, pause. Ngayon, Pause tayo. Pause. hindi- Gilbert, okay. pause muna tayo. Pause. Okay. Gilbert, ilang taon ka na at anong trabaho mo? Actually, ang aking trabaho, ito nga ang aking advokasya, no? Ang aking advokasya sa aking samahan ng demokrasi. Ano ang hanap buhay mo, Gilbert? Meron akong mga farmer po kami. Okay. Anong meron po akong tinatanim mo? mga Anong tinatanim mo, farm. Gilbert? Anong tinatanim mo? Maraming klase. Anong klase? Actually, Ano? galing ang aking talagang trabaho before ay nasa insurance industry ako. Okay, sige. Gilbert, okay. ilang taon ka na ngayon? 50 na ngayong October. 50 and then may pamilya ka? Yes, pamilyado. Okay. At pagkatapos, ipinanganak ka sa Aurora? No. Ako ay pinanganak sa Alabel, South Cotabato, na ngayon ay Alabel, Sarangani Province na. Okay. So, pinanganak ka sa Sarangani. Ba't ka napadpad ng Aurora? Di iyon na nga, sinasabi ko nga ko, hindi naman kailangan siguro isa-isahin pa natin kung bakit tayo napadpad. Lahat naman ng tao may karapatan na pumaroon. Oo Kasi naman, ako naman, oo. back and forth naman tayo kahit saan Oo. naman tayo pwede pumaroon. Hindi, kami lang Lalo higit sa kami lahat. lang interesado, Gilbert, nga sa ating mga nakakapanaya. Para lang mas makilala ka ng mga tao, no? Ako nagpapasalamat nga, Manong Ted, bakit kilala kita dahil sa iyong tinatawag na prinsipyo. Saludo ko sa iyo. Kaya sabi ko nga kako, kung kinakailangan magbigay ako sa inyo ng mga dokumento para magkaroon din kayo ng tinatawag na sarili ninyong Okay, pag-uusisa sige. Oo, to sige. confirm, to verify it, to ito ba may Okay. katotohanan o wala. Kasi Okay, ang mga sige. nilalang hindi pa nga ito na-verify. Nag-judge agad sila ng tinatawag nilang conclusion without any verification. Okay, So, Gilbert. dapat, Sige, so Gilbert, anong balita sa inyong grupo? Babalik ba kayo sa Bangko Sentral? Anong sabi? Anong usapan nyo? anyway, meron naman silang sa akin na magkukontak sila sa akin. Meron naman ako doong contact number na doon sa aking ipinasa na mga sinumitin na mga dokumento. Okay, Meron sige. akong direct contact doon. Sige. Para anytime, kasi ang sabi nga, meron daw proper authority na Okay. pwedeng kakausap sa akin. Sige. Yan, nasabi ko kako din. Okay. Meron pa palang proper authority na kakausap sa akin. Sige, Eh, ito bakit yung Gilbert. pinalabas, PK Okay, na agad? Gilbert, ito ha. Ang sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, may statement sila, no? Sa kanilang statement, babasahin ito ni Chacha para kunin lang namin yung reaction mo, ha? Oo. Okay, sige. Alright. Okay, ito Yes. babasahin Sir ni Chacha, Gilbert, please listen. makinig po kayo maigi at sa lahat po ng inyong mga kasapi. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nakikipagtulungan sa national government na mapalago ang ekonomiya, mapanatiling matatagang presyo ng mga bilihin at lumikha ng mga hanap buhay. Nais linawin ng BSP na hindi ito direktang nagbabahagi
ng salapi sa taong bayan. Sa halip ang BSP ay nagbibigay ng dibidendo sa pamahalaan upang makaambag sa mga programang makapag-aangat ng kabuhayan ng mga Pilipino. Yun ang kanilang statement. Ano ang iyong maiksi lamang na reaksyon, Gilbert, please, bago tayo magpaalam? Ganito yan ang aking masasabi tungkol dyan na Manong Ted. So, prerogative po yan ng ating Bangko Sentral. Pero kung ating tutukuyin, hindi naman nga direkta silang magbibigay. Ito, proseso po ito nga na dapat mabuksan ang datos dahil may pamahalaan nga tayo na isa sa mga mag-aayos nito. Most especially, ang mga Pangulo, kung sino ang Pangulong nakaupo na dapat siyang mag-asikaso nito. Dahil ang Bangko Sentral, yan ay katiwalaan lamang ng kayamanan. Hindi naman sila magbibigay niya. Kaya nga may proseso, kaya nga may dokumento tayo eh. Okay. Pero hindi nila pwede sabing i-deny yan dahil may dokumento tayo eh. Okay, Eh sige. kung hindi pala ito totoo, dapat pinakulong na nila ako kahapon. Panggugulo lang pala itong ginagawa ko. Sige. Okay. Diba dapat? Sige. Kaya nga, dapat magiging fair po tayo no, sa bawat isa. Dahil ang bawat isa ay mayroong karapatan. Maihayag ang ating tinatawag na saloobin, ano po ba ang ating pinaglalaban. Okay. Ngayon, kung itong aming pinaglalaban ay hindi naman pala ito totoo, dapat magbigay sila ng statement, direct to the point. Tumigil na kayo, walang katotohanan yan. Okay, sige. Salamat. Salamat. Pagkamagal pa tayo ng oras doon. Salamat na marami, Gilbert, sa iyong pagbibigay ng panahon sa amin. Tatawagan namin itong Bangko Sentral para nga hingiin sa kanila yung hinihingi niyong ganyang uri ng statement. Salamat, Gilbert, at mag-iingat kayo sa inyong grupo at good luck dito sa iyong pagsasaka. Salamat na marami, okay? Yes. Maraming salamat, Manong Thank you. Ted. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.